find somebody to lay your hands, mga kapatid. Amen. At sabihin mo sa kanya, sister, brother, hindi man natin nakita ang Panginoon. Minsan hindi natin nadarama. Pero ang Diyos gumagawa ng kapamaraanan, mga kapatid. Amen. Hindi natin nakikita. God will surprise us. Gugulatin tayo ng Panginoon sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Magpatuloy ka lang. Manatili ka lang sa Panginoon. Come on, kung may karamdaman ka ngayon, whatever your needs, God is here. Jesus is here. Amen. The main line, the master of all, the source of everything. He is here in the name of Jesus. Come on. Come on. Pray to somebody. Pray, declare. Declare it by faith. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, oh yes, oh yes. Hallelujah. Glory, 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 God. Come on. That's it. Let's minister one another. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, iba na, mga kapatid, ang nangyayari sa panahon ngayon. Kaysa sa dati, mga kapatid. Hallelujah. Malayo na ang pagkaiba ng ating paligid ngayon. Ibig sabihin lang yan, amen, ng mga nasusulat sa Biblia na sa huling kapanahunan, marami ang mga mangyayari na hindi natin inasahan. But let us focus our eyes to Jesus. Come on, hallelujah, hallelujah. Narito ang presensya ng Panginoon. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Narito ang presensya mo. Nasa narito ang pag-ibig mo. Yes, Lord, we believe, Lord. Without your presence, Lord, we are nothing. Without your touch, oh God, our life is meaningless. Without your presence, Lord, without your anointing, God, we are useless. Without you, Jesus, wala kami magagawa o Diyos. That's why we believe that you are here. You still provide, you still supply, you still heal, you still make a miracle. You still, Jesus, the same, yesterday, today, and forever. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos na di wala namin ang buhay. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Thank you, Lord. As we pray today, hallelujah, hallelujah. Before we find our place, agree with me in prayer. Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito, Diyos. Hallelujah, nakita mo po ang mga naranasan ng iyong anak, Panginoon. Lord, have your way, Jesus. Ikaw, Diyos, ang patuloy na kumayos. Mula tatay, nanay, ang people, mga kabataan, Panginoon. God, hallelujah. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-sustain, Panginoon. Spiritual strength, oh God. Physical strength, Lord. Emotional strength, Lord Jesus. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mangunaw, Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon. God, hallelujah. Our hearts, our soul, our spirit are ready to hear your word. But God, we feel your presence today that you are here in the midst of your people, God. Continue to touch every heart. Continue to change every heart, Jesus.
wala po kami magagawa, Diyos, kung wala Ikaw. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat at sa proteksyon sa bawat isa, O Lord God. We give you praise and we exalt your name, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. Come on, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, may I hear. Gusto ko marinig ang mga pagpupulit, pagsigaw ng mga katatayan, ng mga kananayan, young people. Come on, let everything that hath breath praise the Lord. The Bible says, lahat ng may hininga, pupunta ng church. Lahat ng may hininga, mapupuri sa Panginoon. Lahat ng may hininga, pumalakpak at sumigaw ng pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Thank you, God! Hallelujah! Come on! Kung naramdaman mo at naranasan mo ang pag-iingat ng Panginoon, you can shout, thank you, Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank Blessed you, be your God. name! Hallelujah! Thank you, Jesus, for your awesome presence. Oh, wonderful God! Hallelujah, hallelujah. Oh, Oh, God, oh, God, oh, God. hallelujah! 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 Di ko nais na patayin, amen. Blessed be your name, Ang Lord! passion natin sa presensya ng Diyos. Oh! Just continue what you feel in the presence of God. Oh! Kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Hallelujah, Jesus! Before we sit down, Oh! Hallelujah, God! hallelujah. Nais ng Panginoon. Blessed be your name, Purihin Lord! siya. Salamat sa lahat ng panahon! Kilala ng buong buo sa Kanya. Marihan ka para sa aming Panginoon! Oh! Sa lahat Thank ng you, panahon! Jesus. Thank you, Sa Jesus. lahat ng panahon, sa lahat ng Hallelujah, pagkakataon, hallelujah. Ikaw ay Diyos namin We give pinaglilingkuran. you praise. We give you Ikaw ay praise. Diyos namin pinaglilingkuran. You can shake the hands of your brother and sister. You can embrace your sister, your brother, and say, God is good all the time. Hallelujah. Satan is bad all the time. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Pwede na kayong makaupo, mga kapatid, as we settle our subs. Amen. Maraming salamat sa presensya ng Diyos. Maraming salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Di ko na kayo tatanungin kung sino yung nabahaan. Dahil lahat naman tayo. Basta, mga kapatid. Pero salamat sa Lord na binigyan tayo ng ganong pagkakataon. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Before the Word of God, narinig po natin ating mga announcement kanina, mga kapatid. Sino nakarinig sa announcement? Masabi, praise the Lord. Praise the Lord! Amen. So, manatili tayo sa ating mga announcements. And sa lahat ng ating mga gawain, event, mga kapatid, let's cooperate and participate. At masabing amen? Before the Word of God, pwede bang tawagin ko lahat ng mga estudyante na mag-aaral, mga kapatid, ngayong school year class opening 2024-2025. Amen. Pwede pakiurong ba na yung gitara? Sige. Yung mga maliit doon sa harap. Lahat ng estudyante, lahat ng mag-aaral, mga kapatid, ay atin pong wala na bang mga estudyante sa labas?
Okay? Mga kapatid, ngayong araw na ito ay huling linggo ng buwan ng July, tama ba? At sino yan? Misilip. Di ka estudyante dong? Hindi na po. Graduate na siguro si Barikel. So sino pa yung mga estudyante sa labas? Papasukin natin. Nasa taas o wala na. At mga estudyante, makinig kayo. Kayo ay mga anak ni Jesus. Amen. Kayo ay mga anak ng Panginoon. Kaya pagbalik sa school year, pagbalik ng inyong sa bawat isa sa inyo sa inyong paaralan, kayo mismo ang magpipray. Makinig kayo ha. Kayo ang magpipray sa inyong mga classmate, sa inyong teacher. Kayo po ang mag-encourage sa inyong mga classmate na nalulungkot. Kayo ang magtapik sa kanila, classmate. Okay lang yan, friend. Okay? Ibig sabihin, gagamitin kayo ng Panginoon na maging kalakasan sa inyong campus. Kayo ba niniwala mga nanay na ang campus ay isang evangelism ground? That's why, kayo estudyante, nasa school ngayon, makinig copy. Gagamitin kayo ng Panginoon para sa inyong mga kaibigan. Okay? Huwag niyong hayaan na sila ang mag-pray sa inyo, kundi kayo ang mag-pray sa kanila. Huwag niyong hayaan na sila ang mag-encourage sa inyo, kundi kayo ang mag-encourage sa kanila. Huwag niyong hayaan na sila yung magsasabi na, kaya mo yan, kundi ikaw ang magsabi sa kanila, kaya mo yan, friend. May Jesus tayo. Nagets ninyo? So, ang point ni Pastor, ibig sabihin, ipakilala niyo si Jesus sa inyong classmates, sa inyong campus. Because I believe this young generation, mga kapatid, ay mayroong mga spiritual gift. At masabing amen. So today, the Bible says, mga kapatid, let us offer unto God in prayer and in worship. And that's why, pwede ba tayong tumayo lahat mga leaders, nanay, tatay, at iunat natin ating mga kamay sa ating mga estudyante. At tulungan niyo ako mag-pray na sila ibigyan ng Panginoon ng karunungan, hindi katulad ng karunungan ng iba. Walang ibang prayer sa Solomon, Lord, ayaw ko na ng kayamanan, ayaw ko ng pera, ayaw ko ng gold. Lord, give me wisdom. Give me knowledge, Lord. That's why mga young people, mga estudyante, unahin yung hingin sa Panginoon ang karunungan at kaalaman, hindi yung baon. Dahil pag may karunungan at kaalaman kayo, susunod yung baon. Kung may kaalaman at karunungan kayo, susunod ang punctuation. Sa si Badirela. Okay? Susunod ang punctuation because God will give you knowledge and wisdom. Kaya si Solomon, hindi nauna yung gold, kundi nauna ang wisdom at knowledge. Ako ay niwala na ang mga anak ng Panginoon, ng mga estudyante na ito ay nandoon palagi sa top. Naniwala ba kayo doon? I will pray for them and help me to pray and anoint these young students na sila'y magtapos na kasama ang Panginoon. Panginoon Diyos kami, Panginoon. Hallelujah. Dumadako, Panginoon, sa inyo na Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, bless mo po, Panginoon. Hallelujah. Come on, leaders, you can lay your hands on some students. Pwede kayo lumapit na, patid. Help me to pray. Amen, Lord. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos. Hallelujah, sa mga malaganap na karamdaman, Panginoon. God, ingatan mo sila, God, sa mga, hallelujah, na uusong mga sakit, Panginoon. Mga trahedya, magawa ng kaaway, Lord God. Lord, I pray, Jesus, for your divine protection, anointing, Lord. Sa mga anak mo ito, Panginoon God, gamitin mo sila, Lord Jesus. At biglan mo sila, bigyan sila ng karunungan, Panginoon. Hallelujah, na makalangit ang karunungan mo, Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy ka, Panginoon, na may aso kayo ng mga buhay, Lord. Na maging halimbawa at maging kalakasan sila, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang mga teacher, O God. Sa kanilang mga classmates, Lord. I pray, Jesus, hallelujah, na patuloy silang mamunguna, Panginoon. Mag-excel sila, O Diyos, hallelujah, sa kanilang classroom.
God, I pray, Lord Jesus, for emotional strength. I pray, God, for divine provisions, Lord. Financial man, Panginoon, na maging pagpapala sila, Lord. I speak and declare wisdom upon these students, Lord. Knowledge, Panginoon, God, na mag-enjoy sila sa kanilang pag-aaral, o God, sa secular. At ganoon din, hindi nila papabayaan, Panginoon, ang kanilang pag-aaral sa iyong mga salita, Lord. O God, kung gaano sila ka-excited sa school, mas doble nilang pag-excited, Panginoon, pagdalo sa mga gawain, Lord God. Bless these young people, these young ones, Panginoon, these students, Panginoon God, ng iyong mga anak sa lugar nito, Lord. At akin po silang inaalay, Panginoon, sa iyong trono, ng iyong biyaya sa oras na ito. Habang sila'y papasok simula bukas at sa sunod pa mga araw, Panginoon, na magtapos sila na may kagalakan at provision mo, protection, Lord. We give you praise, God. I-bless mo rin ang mga magulang, Panginoon, na maging pagpapala sila, Diyos, sa kanilang mga anak, Lord God. In Jesus' name of Nazareth, we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At ngayon pa lang sabihin na natin sa kanila, congratulations, kids! Okay. At pwede na kayo magkaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Maraming salamat. So, kailangan natin isang guni sa Panginoon ang ating mga anak. Amen? Hallelujah. Now, let's go on to the Word of God. Amen. Gusto kong samahan ninyo ako sa inyong pandinig. Amen. At atensyon sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y nagpasalamat na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Alright, so, may tanong ako sa inyo. Praise the Lord. Nag-pray na tayo ngayon sa Word of God. Let's proceed. Amen. Naranasan nyo na ba na makarinig ng mga masakit na salita na hindi katanggap-tanggap? Amen. Lahat tayo, di ba? So, may iba't ibang klase na masakit ang salita. Either discourage ka, or either na-discriminate, or nasaktan ka, or may masakit na salita na inaayos tayo. Tama ba? Amen. So may topic today ay isang nagsasabing warning. Nandiyan ba kayo? Ang pinaka masakit na salita. Itong bagay na ito, ayaw ng isang tao o sino man na makarinig ng masakit na salita. Tama ba? Gusto ng tao na matamis, maayos, maganda pagka-deliver, maganda sa tenga. Nandyan ba kayo? Ang maganda din, mga kapatid, sa isang tao na gusto niyang ninanais na for appreciation ang kanyang matatanggap na recognition at salita, Brother Orlando. In other words, karamihang mga tao ayaw ng masakit, bihira lang. Na gusto nila ng mga masakit na salita para okay yun. At masabing amen. Tulad ni Sister Precious, pag sinasabihan mo yan na masakit na salita, tumatawa lang yan, mga kapatid. Oh. Umiyak ba? Amen. So, yung mga taong yun, iba-iba yung tinatawag na receiver. Amen. Pero sa ating paglilingkod sa Panginoon, alam niyo po ba, mga kapatid, na maniwala tayo sa hindi, darating at may panahon din na sa ating paglilingkod sa Panginoon, makarinig tayo ng salita na hindi maganda. Ay, Duray. Makarinig tayo ng salita na masakit sa ating emotion, na minsan mawawalan tayo ng gana. Pero ang pinakadelikadong bagay, handa na tayo, mga kapatid? Tumayo tayo lahat, basahin natin ang Matthew chapter 7, verse 21. Ito yung pinakamasakit na bagay sa buhay ng isang tao pag ito ay marinig, mga kapatid. Matthew 7, 21 to 23. Sabi dito, Doon sa basurahan. not everyone, pakibasa. That say Unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that they, Lord, Lord, hath not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and thy name that many wonderful works.
And then will I profess, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Oh God. Habang pinag-aralan ko ito mga kapatid, hindi may iwasan maitanong ko sa iyo sarili, Lord, sapat na ba ang ginagawa ko sa iyo, Panginoon? This month, we have our theme that remain in the main line. Pero habang pinag-aralan ko ito mga kapatid, isang malungkot na pagkakataon sa buhay ng tao pag ito'y marinig galing sa source. Amen. Pag ito ay marinig ng isang tao sa bibig ng isang creator. I know this kind of warning ng Panginoon, nakausap niya mga kapatid sa buong Matthew chapter 7, na ito'y natala ni Matthew, na ito'y kanyang narinig na sinasabi ng Panginoon na marami nga sa huling kapanahunan ang tatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi sila makapasok sa langit, mga kapatid. Kundi ang sabi ng Bible, mga kapatid, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, may gift of ministry ako, Lord. God, may gift of spirit akong pinagkaloob mo sa akin. Lord, hindi pa ba yun sapat, Panginoon? This kind of argument, mga kapatid, or conversation between the source, between the provider, between the employer and employee, between the creator and the creation, this kind of conversation, ito yung pinakamadilim na pagkakataon sa buhay ng tao pag mangyari ito. Sabi ko, Lord, help me. Habang pinag-aralan ko ito, mapatid, ako yung unang tinuturuan ng Diyos dito. Dahil nalalaman natin, amen, na hindi sapat, kapatid ko, na tayo'y gumagawa lang ng pang-kristyanong activity, pero wala pala tayo sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, yun lang ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sometimes I ask the Lord, God, ito bang ginagawa ko ay kalooban ko? Lord God, patawarin mo kung may mga bagay akong hindi nagawa na hindi kalooban mo, Lord. May decision, Panginoon, akong nagawa na hindi mo kalooban. That's why I'm always praying to God what David prayed. God, create in me a clean heart. Lord, ayaw ko, Panginoon, na mawala, O Diyos. Lord, transform my soul, my spirit, Lord. Change my heart, God. Burahin mo ang aking mga pagkasala sa iyong harapan. Because this kind of conversation, kapatid, ito yung pinakamasakit na pagkakataon sa buhay ng tao. Hindi ko alam paano ko ito i-deliver. Help me, Jesus. As we close today, as we close our eyes today, God help us, Lord. Anoint your servant. We give you praise in Jesus' name we pray. Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Pwede kayo makaupo, mga kapatid. This warning or babala na ating nabasa, mga kapatid, ito ay kailangan nating i-meditate, kailangan natin itong unawain, at kailangan po natin na huwag natin itong kalimutan. At masabing amen? Because this verse, ito yung iniingatan natin. Kaya nga tayo nagpapatuloy, kaya nga tayo gumagawa, amen, ng kalooban ayon sa Biblia, because ayaw natin na makarinig ng ganitong salita pagdating ng panahon. Libo-libong mga tao, mga kapatid, ay may kaalaman tungkol sa ating Panginoon. May alam silang katotohanan tungkol sa Kanya, at memoryado ang mga verses sa Biblia. Maaaring dumadalo sila sa mga panambahan conference, ngunit hindi nila hinayaan na ang mga katotohanan kanilang nalalaman tungkol kay Jesus
ay maging personal na realidad sa kanilang mga buhay. In meaning to say, mga kapatid, na maraming mga tao ang nakukot sa vision, nakukot sa mga verses, memorize ang mga talata ng Bible, perfect ang attendance sa mga conferences, pero yung kanilang mga narinig doon, ang kanilang mga nabasa, mga kapatid, hindi naging personal issue, hindi naging personal relationship nila sa Panginoon. Ibig sabihin, sayang pag ganon. Lahat masabing amen? In other words, sikapin po natin, mga kapatid, na lahat ng ating mga natutunan sa conference, young people, nanay, tatay, lahat ng ating mga nabasa at narinig sa salita ng Diyos, ito'y magdagdag, amen, na tibay sa ating ugnayan sa Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Marahil may mga tao, mga kapatid, na nagtatanong, ano ang kaibahan ng pagkakilala kay Jesus versus kaalaman tungkol kay Jesus? Magkaiba po, mga kapatid, na you know God but you don't know about God. Or something you know God between you know about Jesus. Or knowing Jesus, knowing about Jesus, that's different, mga kapatid. That's why, mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa atin, amen, sa ating kaligtaan ngayon, na hindi lamang natin, mga kapatid, malalaman ang background ni Jesus, kundi malalaman din natin, amen, kung sino ang Panginoon. Amen. Nandyan ba kayo? Amen. That's why, ang paggalang, mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 15 verse 8 to 9, ito yung dahilan. Bakit ang tao, o sa verse na yon, marahil, sinabihan sila ng Panginoon na lumayas kayo. O yung word na lumayas, para kang tinanggalan ng karapatan. Lumayas ka dito! Mahirap yun. Pinalayas ka na wala ka namang kasalanan. Pero pag pinalayas ka na, lumayas ka na! Ka na babayad ng upa! Tawag nun. Anong tawag nun? Yan. Pero yung pinalayas ka na wala namang dahilan, at hindi mo alam ano ang rason, hindi mo alam anong dahilan, yun ang pinakamasakit. Kaya yung mga dahilan na ito, mga kapatid, basahin natin, Matthew. Sabi ng Panginoon, "These people draw it nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Kaya hindi lahat, mga kapatid, na tumatawag sa Panginoon, 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 hindi lahat na nakaranas ng milagro, anong tinitingnan ng Diyos? Yung ating puso. Nandyan ba kayo? Although the Bible says, heart is the most deceitful above all things. Pero sabi ko, bakit ang puso ang tinitingnan mo? Madaya nga ito eh. Kaya Lord, pag hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos, talagang mawawala tayo, mga kapatid. Kaya sabi ko, kaya pala na ang palaging nais ng Panginoon, ang desire niya ay maging totoo ang puso natin. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na ang puso idadaya tayo, mga kapatid. Ililigaw tayo. Ang nais ng Panginoon na yung heart natin, alam niyang madaya ito. Amen. Ang purpose at nais niya na yung puso natin ay nakafocus na lang sa Kanya. At sabi niya, amen. Kaya sabi niya, ang layo nga ng kanilang sinasabi kaysa kanilang puso. They are following me, Lord. Ikaw ang anak ni Abraham, ikaw ang anak ni Isaac, ni Jacob. Pagalingin mo, Lord. Kaya sinaway sila eh. Sumusunod lang kayo sa akin dahil sa milagro. Pero yung puso ninyo, napakalayo.
Kaya hindi lahat na nasa church, mga kapatid, amen, ay maayos ang puso na naka-align sa Panginoon. May mga taong kilala, mga kapatid, na pupunta lang sa church dahil sa material na bagay. May mga tao akong nakita, mga kapatid, may mga taong na-active sa church, amen, dahil may mga material na nais o desire. Pero ang kanilang mga puso malayo sa Panginoon. Look at what happened to them. Nawala na sa Panginoon. Bakit? Hindi kasi pwedeng maging sinungaling tayo sa ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Dahil hindi po bulag ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat ng ating ginagawa at sinasabi, nakikita at nalalaman ito ng Panginoon. Pero ang nais niya, ang puso natin ay dapat maayos at totoo sa harapan ng Diyos. Tayong mga taong umiyak, kala ng katabi niya na puspos na sa Holy Ghost. Naalala ko tuloy yung isang storya, mga kapatid, na yung babae umiyak sa altar. Talagang pawis, sipon, naghalo na. Sabi, Lord! Ay, isang lalaki pala yun. Talagang nagulat sila. Ang laki ng laki na yun, pero na first time na nakita, na umiyak. Brother Nadim, Lord! Lord! Tapos, nilihasan ng pastor. Sabi ng pastor, Brad, nakareceive ka ng Holy Ghost. Anong problema? Sabi niya, Pastor, iniwan ako ni Lourdes. Kaya, Lourdes. Akala ng mga katabi niya, pati yung pastor, na katanggap na siya ng Holy Ghost. Yung pala, umiyak siya dahil iniwan siya ni Lourdes. Kaya hindi lahat ng umiyak, mga kapatid, na puspos sa Holy Ghost. Iba daw ay broken hearted. Iba daw ay broken pocket. Diba? Pero ang ating Panginoon, wala siyang ibang tinitignan na yung puso natin, maayos ba yan? Totoo ba yan, sister? Yung sinasabi mo, totoo ba yung pag-iyak mo na yan? Totoo ba yung desire mo na yan? Totoo ba yung lumalabas sa bibig mo? Yan ba ay galing sa puso, mga kapatid? Dahil ito yung pinakaayaw ng Panginoon, na yung heart natin malayo sa sinasabi natin. Na minsan sinasabi ng tao, I love you, Lord! Pero yung tao, yung puso niya, napakalayo sa ginagawang sinasabi niya. Nandiyan ba kayo? Ito yung mga dahilan na nagpapalayo sa tao sa Panginoon. Yung fake relationship. Because God wants a genuine relationship. At sabi ng Panginoon, lumayas kayo. Siguro yung pagkasabi, lumayas kayo. Pasigaw siguro yun. Yung intonation niya, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Tingnan nyo ha, all-knowing God. Omnipresent God. He knows everything. Tapos meron siyang hindi kilala. How come? Andiyan ba kayo, kapatid? Sabi ng Bible lahat, nang meron tayo kilala at alam niya, yung buhok nga natin, bilang niya. Pero bakit dito, sinabi niya, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala? May mga bagay na ginagawa ang tao, mga kapatid, na ang Diyos minsan naging amnesia. Ano yun? Yung puso ng tao hindi maayos at hindi genuine ang ugnayan sa Panginoon. Yan ang mga bagay na nagpapalayo at nakalimot ang Panginoon. That's why I encourage everyone na ang ating paglilingkod sa Panginoon, ating i-fix, mga kapatid, ang ating mga puso. Ating i-align ng maigi ang ating mga puso. Ating ayusin ang ating mga puso. Ating i-ugnay, amen, na matibay sa Panginoon, sa main source, ang ating mga puso. Yeah, that's it. That's why sabi mga prayers, Lord, bakit ang tagal ko nag-pray, hindi ko pa rin matanggap yung prayers ko? Why? Because your heart is far from the Lord. Come on, say it. Kaya hindi nakilala minsan ng Panginoon ang prayers natin. Oh, ano sabi ni David, mga kapatid? Ang sabi ng Book of Psalms, amen, that the prayer of the wicked hindi nakarating sa tenga ng Diyos.
And His ears are far, far from the prayers of the wicked. But His ears ay nandoon, nakalin, sandal mga kapatid sa prayers ng mga matuwid. That's why mga kapatid, ang nais ng Panginoon, hindi lang tayo maging matuwid, maayos, maging righteous sa ating mga bibig, maayos tayo magsalita, pero yung puso natin, malayo na pala sa ating ginagawa. Church, I rebuke that kind of spirit. Amen. Lahat tayo dito ngayon, amen, ay nagnanais na ating marinig sa panahon ng pagbabalik ng Diyos. Welcome, my good and faithful servant. Ayaw natin na marinig na tayo pinapalayas ng Diyos. Ayaw natin na marinig na tayo pinapalis ng Diyos because of our wicked heart. Oh God, come on. Hallelujah. It's a very danger sa buhay ng tao. At gusto kong sabihin sa inyo, church, huwag natin pong sayangin ang ating pagpunta sa church, pero malayo yung puso natin. We sacrifice everything, but our heart, amen, ay hindi matuwid at maayos sa Diyos. Sayang lang po. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming mga reliyon ngayon, or madaling palitan ng reliyon ang salitang personal na relasyon kay Jesus. Sa halip, lagi nilang iniisip na kung gumagawa tayo ng gawain ng isang Kristiyanong bagay ay sapat na yun, which is wrong. Ang kaaway, si Satanas, kaya niyang mag-pray. That is Christian activity. Si Satanas, kaya niyang punta ng church. Kaya minsan sabi ni Amos, mga kapatid, yung testimony ni Amos, narinig ba yun? Kaya minsan gumagawa ang kaaway ng ingay sa loob ng church. Pinipisil niya yung mga bata para umiyak, para ma-disturbo. Tapos, pinapauhaw niya yung mga kapatid na paglabas-pasok sa church. Yung sabi ni Amos, narinig mo yung testimony niya? Na nandun siya, dinala siya mga kapatid sa pinakamalalim na dagat. At nakita niya doon yung king of the darkness. Kaya nung sinabi niya ang pangalang Jesus, bumagsak yung king of the darkness. Kaya ang kaaway gumagawa ng mga bagay upang madisturbo tayo. Pero yung ating pagpunta sa church, huwag niyo itong i-misinterpret. May mga Christian activities na doon lang tayo entangled, doon lang tayo nakatali. Minsan pumupunta ng church because of assignment of program. Pag wala ng program, walang assignment, wala na. Hindi sapat ang ating pagtugtog, musicians. Hindi sapat ang ating pag-awit, mga singers. Hindi sapat yung ating pagpunta sa church. Yes, ang mga bagay na yan maayos at maganda at mabuti yan. Pero pag ang ating puso ay hindi na maayos, hey, hindi na po yan karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Panginoon. Okay lang kahit tagawalis ka sa church, pero yung puso mo dedicated sa Panginoon, then ang pinaka-the best, may mga tao, mga kapatid, na well-known at sikat loob sa church, pero ang kanilang mga puso ay malayo na. It's very sad thing na ating i-focus ang mga bagay, na material na bagay, na ating ang akala natin, yung mga ginagawa natin pang reliyoso ay tama na, but our heart is far from the Lord. Oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Next, mga dahilan. Pangalawa, mga kapatid. Una, yung heart. Malayo sa ating sinasabi. Ang pagkakilala natin sa Panginoon, nangahulugan na tinanggap natin ang kanyang paghandog ng buhay doon sa cross, mga kapatid. Kanyang inalay ang kanyang buhay para sa atin. Gumawa tayo para sa Kanya. At itinuring niya ang ating mga sarili, mga kapatid, na dapat naman din tayo ay mamatay sa harapan ng Diyos. Jesus prophesied through Isaiah, Jeremiah. He used that kind of prophets, mga kapatid, those kinds of prophets, para magsabi na sa kanyang mga latay pagalingin tayo. Kaya yung mga sinabi ng mga prophets
nangyari nagkatotoo sa action ni Jesus. In other words, hindi lang hanggang salita si Jesus. Hindi lang hanggang salita ang Panginoon, mga nanay. Kundi ginawa yun ng Panginoon at ginagawa niya ang kanyang sinasabi. But it's something na tayo tumatanggap at kinikilala ang ating sarili na anak daw ng Panginoon. Pero minsan may mga sinasabi tayo na hindi natin ginagawa sa harapan ng Diyos. Oh God, hallelujah. God, simula ngayong New Year, Come on, Lord. January, Lord, hindi na ako malilate. Come on, Oh Lord, mag-journal na ako, Panginoon. God, maging faithful na ako, Lord. Simula ngayong January hanggang December, Panginoon. Hindi na talaga ako absent. Ano man mangyari, Lord. Basta, Panginoon, ikaw ang una. Come on, preach it. Lord, hindi na ako absent sa Come on, say it. Lord, magpapagamit na ako. Kakanta na ako, Panginoon. Tutugtog na ako. Tutulungan ko na ang World Mission Team para magsuluhin, Panginoon. God, maging busy na ako. Marami ng mga pangako at sinasabi mga pati ng tao. Pero pagdating sa panahon, naging sinungaling tuloy tayo sa harapan ng Diyos. But Jesus used that kinds of prophets. But hey, ginanap niya ang kanyang sinabi before. Kaya bahit tayo'y nagkaroon ng genuine relationship sa Diyos at ating dinideny ang sarili Brother na si Jesus ang Lord, ibig sabihin, pag sinabi natin ang Diyos ang Panginoon, wala ka nang magagawang rason. Kasi pag mag-alibay ka, hindi matibay ang iyong pagkasabi sa Diyos na siya yung Lord sa buhay mo. Nandiyan ba kayo? Okay lang ba yung mga kapatid? I am closing this theme. Sorry, we have our theme. Maintain, remain in the main line, mga kapatid. That's why ayaw ng Panginoon na mawala tayo sa source, mawala tayo sa main line, manatili tayo at mangyayari lang yun pag maayos ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Nung tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon. Tama ba? Can I get amen? Amen. Ibinigay na natin sa Diyos ang ating buhay at kanyang ipinagkaloob ang kanyang banal na Espiritu as He promised that in the last days I will pour out my Spirit upon all flesh. At nangyari nga sa Book of Acts chapter 2 verse 38, nagkaroon ng fulfillment, mga kapatid, at pangkaganapan sa pangako ng Diyos. And someday, and somehow, at until today, mga kapatid, and the future na mga generations, makatanggap din ng pangako ng Panginoon na kaloob na Espiritu Santo. Ang mga katotohanan sa ating nalaman tungkol kay Jesus ay naging buhay sa atin ito habang mas nakilala natin siya ng personal. Nagmasabing amen? Amen. Si marami, iba kasi yung anak na alam mo lang, may alam ka lang sa mama mo. Pero magkaiba din yung anak na mas nakilala yung mama mo. Magkaiba yun eh. May nalalaman ka sa mama mo, iba yun sa kilala mo ang mama mo. Tama ba? In other words, anong pagkaiba ng pastor? Nalalaman mo sa mama mo na mayaman siya. Yung kanilang lahi, yung background niya, nalalaman mo yung facts. Chine-check mo yung pinanggalingan ng mga magulang mo. Nalaman mo tuloy. Pero ang nakakalungkot, hindi mo siya kilala. Saan ang pamaraan, pastor? Hindi mo siya kilala sa pagiging mabait niya, paging generous niya. In other words, pag ang bata o ang anak kilala ang magulang, ganito ang ginagawa. Kilala ko yung mama ko. Pag maghuhugas ako, mayroon akong regalo niya, mayroon akong giveaway, mayroon akong token. Yung tatay ko, pag yan tahimik na, kilala ko yan, galit na yan. Tama ba? In other words, kilala mo na yung tao, magkaiba yung nakilala mo lang siya sa nalalaman mo lang siya. Nalaman mo lang yung pangalan. In other words, may mga tao, mga kapatid, nalalaman lang nila ang Panginoon, pero hindi nila kilala kung sino talaga ang Diyos.
Nandyan ba kayo, kapatid? Kaya minsan na ang tao nagda-doubt, Lord, provider ka ba talaga? Lord, ikaw ba talaga yung security ko? Ginagawang security guard ng Panginoon na. Ikaw ibantay na lang, ginawang aso. Lord, ikaw ba yung talagang tagapagpagaling? Nandyan ba kayo, kapatid? Kung kilala natin ang Panginoon na tagapagpagaling, una, manampalataya tayo sa Kanya. Kung kilala natin ang Panginoon na nagpapalayas ng demonyo, alam na natin ang nais ng Diyos through prayer and fasting. Kung alam natin at kilala natin that He will provide all our needs. Naniwala kayo doon? Then you must obey Malaki 3:10. Kasi kung hindi mo kilala ang provider ng Lord, wala. Pangako ng Panginoon yun. Kung kilala mo ang Diyos, kung paano siya kikilos, mga kapatid, kung kilala mo ang Panginoon, kung paano siya hamunin sa pagpapala, then sundin mo ang kanyang mga salita. Iba yung nalalaman mo lang yung verse. Pero behind that verse, sino nagsabi? Dapat kilalanin mo. Naintindihan natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Nalalaman natin that God will return, that Jesus will return again. Alam natin yon. Pero hindi natin kilala. Minsan, kung yung pagparito ba ni Jesus sa kanyang second coming, mga kapatid, ay the same flesh? Or yung Jesus ba yun? Yung pagkilala mo ba yung siya yung anak, siya yung espiritu? Diyan, nagkalito-lito na, may tatlo ng Diyos. Pero isa lang ang trono sa langit. Nandyan pa kayo, kapatid? Kaya dapat nating i-fix muna, ayusin muna ang ating puso. Kasi pag hindi ayos ang ating puso, dadayain tayo dito, kapatid. Nandyan pa kayo? That's why nung nagsisi tayo, umiwas tayo sa kasalanan, dan dahan-dahan na realign, nagkaroon na ng heart transplant spiritually ang ating mga buhay. Next slide. Now, yes, number one, personal relationship. In other words, dapat tayo magkaroon ng personal na ugnayan sa Panginoon. Magkaroon tayo, mga kapatid, amen, hallelujah, ng ugnayan na totoo sa harapan ng Diyos. Because without personal relationship sa Panginoon, teka lang, alam mo bang personal relationship? Yung kilala mo siya. Lord, hindi ako matatakot. Panginoon, hindi ako mataranta. Ikaw naman ang may-ari ng lahat ng bagay na ito eh. Bakit pa ako mataranta? Lord, alam po, kilala kita. At kilala ko yung mga pangako mo, hindi ka nagsinungaling. Lahat ng bibitawan sa bibig natin, dapat nasa puso natin. Once we declare words, once we utter words, dapat nasa puso natin yun. Kasi mahirap naging positibo yung panalita mo, pero yung heart mo, negative. Delikado yun. Andiyan pa kayo, kapatid? Kaya, dapat yung mouth, which is powerful ang tongue, align sa desire ng puso. Yes. Right. Nandiyan ba kayo? Pag sinabi natin pinatawad ko na si sister, si brother, dapat yung heart mo, pinatawad mo na din siya. Masabi amen? Pag sinabi ng bibig mo, wala ka ng utang sa akin. Absuelte ng utang mo. Dapat yung heart mo, wala na din siyang utang sa'yo. Nandyan ba kayo? Kasi pag sinasabi mo lang tapos yung heart nandyan pa rin, parang hanapin, habol-habulin yun. Sana magbayad siya. Sana mapatawad niya ako. Hindi ka kontento. Kaya ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. If we say yes to Jesus, then our heart must be yes also. If we say, I love you, Jesus, our heart must be also, God, I love you. If our hearts and our mouth will say, I obey you, God, then our heart
must also say, I will obey you, Jesus. That's why ang sabi ng mga sayings, actions speaks louder than words. You cannot love without giving, but you can give without loving. In other words, action must be louder by our mouth. Huwag ka lang mangako, mga kapatid sa Panginoon, gawin natin yan sa harapan ng Diyos. Amen. Magkaroon tayo ng personal na relationship sa Panginoon upang hindi tayo, hallelujah, maisama at makasama doon sa warning. Next, number 2. Matthew 6:33, that we must to seek Him first. Gawin natin ang salita ng Diyos. Alam, nagagalak every Friday ang aking puso, mga kapatid. Dahil kahit papaano, 50% of our attendance naka-attend pag Friday. Pero kulang ang ating pagdalo sa church pag hindi ka maka-attend ng Friday. Why? Ako iniwala na sinasamahan natin ng heart, personal relationship and action ang ating ginagawa at sinasabi sa Panginoon. At ang sabi, amen, wala dito, amen, alam ko at kilala ko kayo, wala dito pumupunta na church dahil sa material na bagay lamang. Tama ba ako, kapatid? Amen. I know every one of you na walang pumupunta sa church because of something personal reason. Ako iniwala na tayo nandito, mapatid, dahil nakilala at ating nagkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Panginoon. God, kahit bahain ang aking tahanan, God, kahit wala akong almusalin ngayon, pupunta ako ng church, Lord. Uunahin kita, Panginoon. Gagawin ko ang mga salita, O Lord. Jeremiah 29:13, ano sabi ng Panginoon? Mabuksan ba? Jeremiah 29:13, sabi ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos kanyang pakikinggan. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Kaya pag ating hinahanap ang Panginoon, yung salitang seek, yes, that's verb, pero hindi yan ibig sabihin na literal mong hanapin ng Diyos. Hindi mo talaga mahanap literally ang Panginoon. Because God is Spirit. In other words, if you shall seek the presence of God with all your heart, then we can find Him. Ang sabi ng Bible, kung saan ang presensya ng Diyos, nandoon yung kagalakan. Well, where the presence of God is, there is fullness of joy. There is victory and revival. Tapos sabi, amen? Amen. That's why we always seeking after sa presensya ng Diyos. And Jesus, amen, ay ating siyang nakilala at nagkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon, then atin pong sikapin na wag lang hanggang bibig ang ating ugnayan sa Diyos. That's why sometimes in my prayer, Lord, ayaw kong mag-preach na wala sa puso ko, Panginoon. Ayaw kong matapos lamang ang lesson, hindi naman mo purpose, hindi naman galing sa iyo, Lord. But I want to speak out of your anointing. Galing po sa iyong anointing, Lord, at galing sa iyong instruction. There's sometimes, bilang pastor, mga kapatid, maranasan ko minsan ang mga parang kapatiran lang din na nanghihina, nanglalamig, giniginaw, nagugutom, naapektuhan sa crisis. We are not exempted. Pero ito yung warning na palagi kong nasa spiritual heart and mind ko. Lord, salamat sa warning na ito. Pinaunahan mo na kami. At pinaunahan mo na ako na may araw pala na palayasin mong mga tao na hindi sumusunod sa iyong kalooban. God, I pray, Lord, na aking gagawin ang aking gawain sa tulong mo at sa iyong kalooban. Church, can I encourage everyone, kahit gaano kahirap ang ating paligid, kahit gaano ka-sacrificial, o nagsakripisyo ka na, I encourage everyone, sundin lang natin ang kalooban ng Diyos. Walang mawawala sa atin.
Tumayo tayong lahat, mga kapatid. These two kinds Tapos dapat pagkakaiwan. na dapat natin gawin natin. Una, our hearts. Let's secure our hearts. Pangalawa, gawin natin ang kanyang mga salita. Ano yung dahilan? Bakit nasabi at nababanggit ng Panginoon yun? Lumayas kayo? Naging makalimutin ba ang Diyos doon? Yes, because of sin. Yes, because of disobedience. Tingnan mo si Adan at si Eva. Creator ang Lord. Tinanong si Adan, Eva, Adan, saan kayo? Sa time pa lang nun, naharangan yung memory ng Panginoon dahil of disobedience. Disobedience ay nanggaling sa puso. Ang obedience din galing sa puso. Kaya we must to choose kahit mahirap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil minsan ang ating mga prayer, pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ang prayer hindi tugunin ng Lord. Because ang disobedience, yan yung nagkaharang between man at ng Diyos. Di ko kayo encourage na magbigay ng inyong commitment sa Diyos. Di ko kayo encourage na magbitaw ng panalangin, pangako sa Panginoon. But if you feel, kung nais mo, na i-renew ng Lord ang ating mga puso, then you can do it. Because our walk with Jesus, ang ating paglingkod, kapatid, ang ating pagpapatuloy, ay papuntang langit. Sabi ng Panginoon sa Book of Matthew 7, hindi lahat. In other words, mayroon talagang mga disobedience pa rin pagdating sa rapture. Ang tatawag sa akin sa panahon na yun, Panginoon, Lord, Lord. Pero hindi tinanggap yung pagka-lordship ng Diyos. Naamin lang natin, we are son of the Lord, pero ang paging Panginoon ng Diyos sa buhay natin, kumusta kaya? Kumusta yung paging Panginoon ng Panginoon sa atin? Kumusta yung pagiging Lord ni Jesus sa buhay natin? Sa panahon ng kawalan, sino ang inuuna mo na tawagin? Sa panahon ng karamdaman, sino yung una mong tatawagin? Sa panahon ng kasalatan, sino ang una mong nilapitan? Church, hear me. Sa panahon, amen, ikaw may mong problema at pagsubok, sino ang una mong tinatawag? Kumusta yung paging Panginoon ni Jesus sa buhay natin? Kumusta kung may mga pagsubok, mga suliranin, sino yung una mong nilapitan at kinakausap? Kumusta yung pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin? Baliktarin natin. Kumusta pag ikaw ay nasa maraming pagkain, sino at ano yung unang ginagawa mo? Kung ikaw ay mayroong bagong bahay, mayroong bagong sasakyan, sino at kanino mo unang inaalayan? Kung ikaw ay maraming pera, amen, kumusta yung relationship mo sa Panginoon? In good times or in a bad times, sino si Jesus sa buhay natin, kapatid? How? Paano ang paging Lord ni Jesus sa buhay natin? Naging Lord lang ba siya sa panahon na ikaw ay may pangailangan? But church, I encourage everyone today, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Let us allow the Holy Ghost will transform our heart, will transform our mind, will transform our soul, mga kapatid, na ito'y maging align palagi sa Panginoon, na manatiling matuwid sa main source, maging matuwid palagi, amen, sa main line. That's why ating palaging mabanggit, amen, na mga pagpupuri at may panampalataya, Jesus on the main line. I will tell you, Jesus, what I need, Lord. Jesus on the main line, tell Him what you want. Jesus on the main line, you can ask the Lord. Jesus on the main line, you can tell the Lord. Jesus on the main line, you can declare by faith. Why?
you are doing a good and right sa harapan ng Diyos. Kapatid, habang may pagkakataon at panahon pa tayo, kung mayroon pa tayong mga ginagawa na hindi kalooban ng Diyos, please, alisin na natin yan. Sunugin na natin yan. Isurrender na natin yan sa Panginoon. Kung mayroon pa tayong mga ginagawang action na malayo naman sa puso natin, atin nang ipaayos ngayon sa Panginoon. Kung mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na paulit-ulit pa rin natin ginagawa, na alam mo nang hindi tama yan sa Panginoon, please, please, let us do right sa harapan ng Diyos. Ano ka doon? As we close our eyes today, Ano nga? hallelujah, hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kaya lang nais natin, every time na tayo tatawag sa Lord, andyan palagi ang tugon ng Diyos. That's why, ang sabi ni James, the prayer of the righteous availeth much. The righteous meaning obedient sa harapan ng Panginoon. Doing the right will ng Diyos. That's why it's our prayer today. God help me. Tulungan mo ako, Panginoon. Na sa aking mga sinasabi o Diyos, ay galing ito sa aking pusong matuwid na naglilingkod sa iyo. God, ayaw ko magbitaw ng salita, Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban. God, let my heart, oh God, will right, Lord, maging maayos sa iyong harapan. My soul desire is to be used. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, somebody, you can pray to Jesus. The altar is open. You can kneel down, you can stand up while you're praying. Whatever you want, you can do it now. But as we go on the throne of grace, as we go into the presensya ng Panginoon, come on, you can worship the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your spirit. Church, kung mayroon ka pang, hallelujah, nandyan sa puso mo na hindi kaya-aya sa Panginoon, release it, mga kapatid. Rebuke in the name of Jesus. Declare, God, replace with me and you heart and you mind, oh Jesus. Hindi natin alam ang pagbabalik ng Diyos. Hindi natin alam ang pagtunog ng trumpeta. Marami na ang mga nangyari sa paligid natin. And that is biblical. Walang nangyayari sa paligid natin na hindi nasusulat sa Biblia. Lahat ng ating nakikita sa news, lahat ng ating mga narinig, yan ay mga katuparan na ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. Church, imintay natin ang ating paging maayos sa Diyos. Imintay natin ang ating paging obedience sa Panginoon. Imintay natin, amen, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. We are living in the deceiving world. Kaya huwag tayong magpadaya at ating puso huwag nawa madaya. Sinasabi ng kaaway, okay lang yan. Hindi na okay sa Panginoon. Church, let us maintain our obedient hearts sa Panginoon. Let us always put Jesus first and above all things sa ating paglilingkod sa Diyos. Come on, young people. Come on, mga estudyante, you can raise your hands. Itaas mo yung kamay mo ngayon sa Panginoon. Hallelujah, magpapasok ka na naman. Huwag mong unahin ang kalooban. Amen, hallelujah, hindi kalooban ng Diyos. Unahin natin palagi, mga kapatid, ang layunin, amen, at mga nais ng Panginoon sa buhay natin. Huwag nating ipagpalit, amen, ang mga pangako ng Diyos at salita ng Diyos sa mga salita ng sanlibutan, sa salita ng ating teacher, sa salita, amen, ng kaaway. Amen, ang kaaway ay napakasinungaling. Wala pang na-prove ang kaaway na totoo. Only the Lord, hallelujah, ay matuwid sa kanyang mga salita. Tayo bilang mga anak din ng Panginoon, we call Abba Father. That's why ating palaging sinasabi, God, Ikaw ang aking Ama, Ikaw ang aking Panginoon, at ako ay sumusunod. At tulungan mo, Lord God, na sundin ang iyong kalooban, at hindi yung aking kalooban, Panginoon.
Come on, nanay, tatay, young people. Lahat tayo dito ngayon, walang exempted. Let us obey the Lord. Let us continue to serve the Lord. Let us always put Jesus sa ating mga puso, mga kapatid. Huwag tayo magpadaya sa ating mga sariling karunungan, sariling kaisipan. Huwag tayo magpadaya, mga kapatid, sa ating puso na matagal itong nalinlang ng kaaway. Atin itong ilagak sa Panginoon. Ang Diyos, ang nais niya ay maging maayos, matuwid ang ating puso sa harapan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Come on, young people. Come on, estudyante. Hallelujah, we need the Holy Ghost to guide us. We need the Holy Ghost, amen, to speak, amen, after us. We need the Holy Ghost, mga kapatid, na mangunguna sa atin wherever we go. We need the Holy Ghost na mag-empower palagi sa atin, na ituwid tayo palagi, na dalhin tayo sa katuwiran, mga kapatid. Amen. Huwag tayong lumakad na wala ang Panginoon. Huwag tayong lumakad, huwag kang mag-decide, huwag kang gagawa ng bagay na hindi mo kasama ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Palagi nating asahan ng Panginoon. God, lalabas ako, Panginoon, samahan mo ko. God, may pupuntahan ako, Lord, samahan mo ko, Panginoon. God, direct my way. Lord, direct my path, Lord Jesus. Wala pa akong magagawa, Lord, kung wala ikaw. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Come on, come on, come on. Come on, somebody. Let's surrender our heart to Jesus. Let's surrender ourselves to Jesus. Let's surrender our life to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, just open your mouth. Open your mouth and open your heart. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is here right now. You can touch Him. Jesus is here right now. You must believe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dapat mas lalo pa natin kilalanin pa ang Panginoon. Huwag lang natin alamin kung sino ang Diyos. Dapat kilalanin pa natin ang husto ang Panginoon. Kung paano siya maghalit, kung paano siya mag-bless, paano siya mag-guide, paano siya mag-protect. Kilalanin pa natin ang husto ang Panginoon. Kung paano natin siya maluguran, mga kapatid, sa ating mga ginagawa. Kung paano natin mabigyan, amen, hallelujah, ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, somebody. Come on, hallelujah, hallelujah. We are now in the last days. Huwag mong gayahin yung mga tao nang hina ang kailang heart, ang kailang puso sa paglingkod sa Panginoon. Palagi lang sinasabi, I am blessed, pero wala sa church. Palagi lang sinasabi, naglilingkod, nakilala kong Panginoon, pero wala ang kanyang puso. Malayo ang kanyang puso sa Panginoon. That is vain sa harapan ng Diyos. Faith must apply with an action. That's why in our faith, we are doing right sa harapan ng Diyos. Ituloy mo yan, kapatid. Ituloy mo yan, kaibigan. Salamat sa warning ng Panginoon ngayon. Nagpaalala na huwag kang padaya sa puso mo. Huwag tayo mapadaya sa ating sariling karunungan. Let us put our heart sa kamay ng Diyos. Let us put our priority palagi sa Panginoon. And Jesus Christ is our priority. Hallelujah! Gathering is our priority. The firehouse is our priority. Worship to the Lord is our priority. Obedience to God is our priority. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Look at those people. Tignan mo yung mga tao na kilala nila ang Panginoon, kung paano mag-bless ang Lord. Ginagawa nila ang sikreto na hindi alam ng iba. Amen. Ginagawa nila ang mga kalooban ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, because they experience and they know how God will bless and bless them. And how the Lord grant and reward their faithfulness to the Lord. That's a key. Susi yan ang pagsunod natin sa Panginoon. Huwag nating hayaan na pagdating ng panahon, in the name of Jesus, makalimutan tayo ng Panginoon because of our disobedience. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, from the bottom of my heart, Lord, galing sa aking puso, kalang sa pinakamalalim na parte ng aking buhay, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Renew your right spirit within us, O God. God, mula sa aking mga anak, mula sa aking asawa, Lord, sa bawat isa, Panginoon, God, we will choose to obey you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, in the name of Jesus. Great, a clean heart, O Kung God. nais mo ngayon, amen, hallelujah, na magpa-transplant ng puso galing sa Panginoon, a righteous heart, amen, na priority palagi ang Panginoon, then you can raise your hands, you can say, God, forgive me, Lord. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako, Diyos, hallelujah, na minsan inuuna ko ang aking emosyon, inuuna ko ang aking sarili, Panginoon. Inuuna ko, Diyos, hallelujah, aking pagkatao, Panginoon. Inuuna ko, Diyos, ang aking paging self-centered, oh God. Lord, forgive me, Jesus, na minsan nakalimutan kita, Panginoon, na minsan dinideny kita, Panginoon, minsan naging second priority na lang kita, oh Diyos. God, patawarin! Forgive us, Lord. Forgive me, God. Jesus. Oh. Minsan naging disobedient ako, Lord, sa maliit mong mga salita, sa maliit mong instruction, sa maliit mong mga commandment, Lord God. Forgive me, Jesus, for sin of omission, for sin of commission, Lord. Forgive me, Jesus. God, give us a heart, a pure heart, pusong dalisay, Panginoon. From my heart, down will flow through our mouth. We'll speak with righteousness, God. Come on. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay tayong magpupuri sa Panginoon. Sabay-sabay natin, mga kapatid, ibigay ang ating puso sa Diyos. Sabay-sabay natin na purihin ang Panginoon. Come on, malayo na yung narating natin. Malayo na, mga kapatid, ang journey natin kasama ang Panginoon. I-maintain natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. We are in the right track. We are in the right place. You are in the right direction because God is on the main line. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, as we raise our hands, come on, itaas natin bahagi ang ating mga kamay, mga kapatid. Let's surrender our life to Jesus. Isuko natin ngayon sa Panginoon. Yes, aminin natin, hindi tayo matuwid sa harap ng Diyos. Aminin natin, marami tayong mga pagkukulang, mga kapatid. That's why ang ating prayer ngayon, Lord, bigyan mo ako, pagkalooban mo ako, Diyos, ng puso na palaging sumusunod sa iyong kalooban. Come on, as we pray today, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi nagbibiro ang Matthew 7, mga kapatid. That is clear. That is warning, mga kapatid. Ayaw natin, mga kapatid, hallelujah, na mangyari sa atin. Kundi tayo yun, isa tayo dun sa tatawagin ng Diyos. Welcome! Hindi paalisin tayo ng Diyos, kundi i-welcome tayo ng Lord. Because we are doing good and right sa harapan ng Diyos.
Sa huling kapanahonan, sa pagparito ng Panginoon, dalawa ang sasabihin niya, lumayas ka or welcome. Doon tayo mga kapatid sa welcome word ng Panginoon. Yun ang pinakamasarap na pakinggan pagdating ng panahon. Yun ang pinakamasarap. Very, 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 very. Hallelujah. Pakinggan, masarapin pakinggan mga kapatid. Nasasabihan tayo ng Lord, pasok ka anak. Welcome, my good and faithful servant. Forgive us, Lord. Kasi mula ngayon mga kapatid, kahit gaano tayo nag-struggle, let us always be obedient, Panginoon, our heart first Lord, sa iyong harapan. put God sa buhay Ask God to teach our heart, Panginoon, to be obedient, Panginoon. Huwag na tayo mag-miss. Oh, Huwag na tayo lumiban. Huwag na tayo maging tamad pa. forgive me, Huwag na God. tayo mag-alibay-alibay pa. Huwag na tayo kapatid magrason sa mga personal nating mga reasons. God called us to be faithful. Yes, hallelujah. Hallelujah! 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 Maging mga pastors ngayon, maraming nangihina, mga kapatid. Maraming mga kapatiran, minsan ang tumulikod na sa Panginoon. But this word today encourage us na may warning na ang Panginoon. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Ayusin natin yung puso natin sa paglingkod natin sa Panginoon. Let our mouth will connect to our heart. Everything that we say, it must be the will ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede ba i-hands mo yung sarili mo, mga kapatid? You can lay your hands, yung dalawang kamay mo. Let the anointing of the Lord will flow today. Come on, hayaan natin yung anointing ng Panginoon. Hayaan natin ang kamay ng Diyos. Hallelujah, hayaan natin ang pagkilos ng Panginoon. Hayaan natin, amen, ang kamay niya hindi natin nakikita will touch mula sa ating mga ulo hanggang sa ating mga talampakan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I need you, God. We need you, Jesus. Lord God, I want to be obedient. Come on, come on. Come on, somebody. Your words, oh God, today, Lord God. In the name of Jesus. God, hallelujah, to be obedient. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Spoke to us right now, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, To be hallelujah. obedient, God, hallelujah. In all thy ways. How is your heart today? God, let your Kumusta mind, yung oh Diyos, puso mo ngayon, kapatid? your words, Panginoon, oh God, hallelujah. Kumusta Your yung mind in our hearts, oh Jesus. puso natin? Lord, God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arabasakayarasa. Oh, darabasan, daraba. Oh, Gaya Basakarana. Let our hearts, Panginoon Diyos, hallelujah. Let our motive, Lord, hallelujah, of our hearts, Panginoon. Ay tama, Panginoon Diyos, sa iyong harapan, Panginoon. Ayaw natin na makarinig ng ganong masakit na salita, kapatid. Pagdating ng panahon, iwasan natin yung pinakamasakit na salita na yon. Iwasan natin yung pinakamasakit na salita ngayon galing sa ating Creator. That's why we need always today, Oh, God. every day, Oh, Jesus. na tayo'y lumapit, dumikit lalo at kilalanin pa ng gusto ang Panginoon. Lord God, Jesus. Pag hindi mo kilala ang Panginoon, paano siya mag-provide? Oh, Sayang. God, forgive me. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, kung paano siya mag-protect sa'yo, sayang. Forgive us, Lord. God give us keys. Binigyan tayo ng mga susi God. to discover all the hidden, the secret things Lord. na nais ng Lord malaman natin. Oh, God.
Pwede ba buksan mo yung bibig mo ngayon? Pinatawad na tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Jesus. Ayaw ng Diyos na mawala ka sa kanyang harapan. Jesus. Ayaw ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, na sa huling panahon, makarinig ka ng kanyang masakit na salita. Kaya sa oras na ito, nakita natin ang paligid natin, ang dami ng mga karumihan. Young people, I encourage every students today, before ka babalik sa iyong campus ngayon, before ka babalik sa iyong classroom, amen, I challenge everyone today, hallelujah, tanggapin mo muna ang Panginoon sa bautismo sa Holy Ghost. Come on, ikaw ay magsalita na iba't ibang wika. Ikaw, amen, hallelujah, ay mapuspos muna bago ka sasabak sa iyong pag-aaral. Amen, sasamahan ka ng Panginoon, pupunuin ka ng Diyos sa kanyang presensya. Amen, hayaan mo na ikaw at iyong puso, ang iyong sisidlan ay mapuno sa presensya ng Panginoon. Hindi mo kailangan na i-promote ka ng tao. Ang kailangan, i-promote tayo ng Diyos. Galing sa Diyos ang lahat ng mga bagay natin inaasahan. Come on, itaas natin ating mga kamay. Amen, sabihin natin ang salitang hallelujah. Open your mouth. Huwag mong itikom ang iyong bibig, estudyante. Students, huwag mong i-close ang bibig mo. Amen. Let the word and let the spirit and the power of the Holy Ghost, amen, mag-control sa iyong dila ngayon. Magsalita ka na iba't ibang wika according to the authority and the power of God's word. Come on, as you close your eyes, sabihin mo, hallelujah, hallelujah, shout, hallelujah! Come on, students. Come on, young people. Come on, nanay. Come on, tatay. Shout hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Receive the Holy Ghost! Receive the Holy Ghost! Come on. Come on. That's it. That's what we need. Kailangan mo ang transformation. Kailangan mo ang change of the heart. Change of mind. We need the Holy Ghost. Shout hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah is the highest praise. Hallelujah is the heavenly language. Hallelujah is our adoration to God. Come on. Come on. By faith, in the name of Jesus, you can receive the Holy Ghost. He's speaking in other tongues as the Spirit gives you an utterance. In the name of Jesus. I want to be seen, God. I want to be connected. That's always in the main line, Lord. Come on. That's it. That's it. That's it. Speak. Speak to us, God. Speak to us, Lord. Speak to us, Jesus. Come on. Come on. In the name of Jesus. Come on. Ipabago mo yung puso sa Panginoon. Of the Lord. Change our hearts, oh God. Come on. A creating heart. Hallelujah. 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 Be our words. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Come on. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Open your mouth. Say hallelujah. Shout hallelujah. Say hallelujah. Shout hallelujah, Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. The power from on high. Receive in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's it. That's it in the name of Jesus. In the name. Amen. Amen. That's it. That's it. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. 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 Feel our hearts, Lord. Feel our hearts, oh God.
In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hanapin mo yung student. Kung nandito yung magulang mo, kamag-anak. You need prayer to your elders today. Pwede ba mga nanay, tatay, let's speak prayers to our students ngayon. Hallelujah. I feel the heart kanina pa na huwag nating iwanan ang ating mga anak because hindi natin alam ang kailangang pagpasok muli sa school. Maraming mga Hallelujah. harapin silang mga hamon doon. Naalala ko mga kapatid, nung nagturo pa kami Brother Enrique doon sa campus, marami akong mga estudyante nagpa-pray because grabe ang kailangang hamon. Muntik lang magpatiwakal o tapusin ang buhay nila sa ganung murang edad. Kaya church, I feel in my heart, kailangan ng mga estudyante natin, kailangan ng mga anak natin ng prayers, guidance natin. Can we pray for them? Pwede ba mga kapatid? Hallelujah, find young people, your parent kung nandito, or kamag-anak, or something, kahit elders sa church, leaders sa church. Come on, hallelujah, hallelujah. Let's ask them prayer. Ate, kuya, pray always for me. Come on, ang mundo natin, ang generation, grabe nagka-emotional. Grabe na mga patid, amen, hallelujah, nakita sa social media. Church, young people, students, hallelujah, huwag niyong kalimutan na may mga leaders nagpipray palagi sa inyo. May pastor nagpipray sa inyo. May church, hallelujah, palaging open para sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, ask the Lord, amen, heavenly wisdom. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, tatay, nanay, find young people. Maghanap ka ng young people na ipapipray mo ngayon. Hallelujah, hallelujah. Kung hindi ka na estudyante, you can find some young people na ilahans mo siya, ipag-pray mo sila. Amen, hallelujah. Grabe na kasama yung ating paligid ngayon. Kahit sa maliit pa ng mga bata, mga murang edad, naging hopeless na ang mga sinasabi. Mga helpless na ang mga sinasabi. That's why when they need Jesus sa buhay nila. At ikaw yun, young people. Ikaw yun, apostolic students, ASOP students, ang kailangan nila. Inantay ka sa labas. Kaya simula pa lang hanggang ngayong oras na ito, habang nandito pa tayo mapatid, magpapuno ka na ngayon sa Espiritu ng Diyos. Amen. Magpapuspos ka na. Magpa-renew ka na. Amen. Hallelujah. Hindi mo alam ang pagbabalik mo sa campus. Hindi natin alam ang mangyayari. Amen. Hallelujah. Sa ating paligid. That's why magpasalamat tayo that we are belong sa iglesia na tinatag ng Diyos. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. And the church, young people, ikaw yun, estudyante, ikaw yun, young people. Kailangan ka ng mga tao nang hina. Ikaw ang magpapalakas. That's why we need always Jesus. Hallelujah, come on mga tatay, declare words of prayer today sa mga students natin. Come on mga nanay, speak blessing, speak, amen, declarations by faith today. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa kanilang pag-aaral, Panginoon Diyos. Oh, yes, God. In the name of Jesus. Sundin natin yung people palagi ang Panginoon. Salamat o Diyos. Mga estudyante, sundin natin palagi ang kalooban ng Diyos. Sa mga batang Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sila yung makilala ng Yes, Jesus. Tulungan mo ko, Panginoon. Maging mabuti at isang ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless mo, Panginoon. Yes, declare good future. That's it. Bless mo, Panginoon. Declare favor from the Lord. Declare provisions today. Hallelujah, hallelujah.
Panginoon Diyos, sabi ko, In the name of Jesus. In the name of Jesus. kalooban, ministry, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayon sa iyong kalooban. Thank you, God. Thank you, Lord. Separate these young people from worldly things, God. Protect them, Lord. Guide them, Jesus. Paunahan mo sila, Lord. Layo mo sila agad sa kapamakan. Declare by faith today your divine provisions and protection. Anoint them, Lord, in the name of Jesus. I pray, God, for your Use them, Lord, sa kailang mga teachers. Use them, Lord, sa kailang mga classmates. And bless also sa lahat ng mga batang ito. parents, Lord. God, salamat Mga sa nanay, mga tatay, Salamat o Diyos ng mga magulang. na kanilang pinagsikapan na mapangalagaan ng maayos ang kailang tahanan, Ayon sa Lord. iyong kalooban. God, salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, In the Panginoon. name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, na maging We pagpapala bless your bawat holy isa, name, Panginoon. God. According to sa your aming purpose and lipunan. according to your will, O Jesus. In the name Kaya of ang kalooban mo sa Jesus, mga bata, Panginoon we Diyos, give you sa mga anak, praise. We Panginoon. give you In praise. Jesus' name, Lord. Thank you, Hallelujah. thank you, Father Blessed be your God. name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Before we dismiss today, before we close, mga kapatid, amen. Habang nakahawa ka sa kamay ng iyong kapatid, as you hold the hand, amen, sabay-sabay tayo ngayon, mag-declare that God will sustain more. God will unite and bless our family. Before tayo uwi ngayon, pasalamatan natin ang Lord for a new heart, a transformed mind, a transformed spirit. Na yung pumarito ka kanina, lalabas tayo ngayon na hindi na ikaw ang pumarito kanina. You are different, you are changed, you are transformed, and you are obedient mas lalo sa kalooban ng Diyos. As you close your eyes, as we pray today, come on, just continue praying in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita, Lord, na muli nagpaalala sa amin. God, hallelujah, ayaw namin na marinig yung pinakamasakit na salita na yun. Kundi, O Diyos, God, gagawin namin sa tulong mo, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban. God, thank you, Jesus, for the new heart, a transformed mind, a transformed soul and spirit, Lord. Oh God, Ikaw, Lord, ang aming Panginoon. Ikaw, Diyos, ang aming nakilalang Panginoon. At Ikaw lang ang aming susundin, wala nang iba. Oh, Jesus. God, hallelujah. Salamat, Panginoon, na kami ay yung inayos, Panginoon. Kami yung tinuruan, O Diyos. Kami, O Lord God, ay yung patuloy ng pagpalain, Panginoon. God, before we dismiss and we depart from this place, God, pagpalain mo mga katatayan, nanay yung people, Lord, sa mga estudyante, Panginoon, bukas, mabalik na sila sa kanilang campus, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Aking dalangin, Panginoon, na patuloy mong silang gawaran ng karunungan na hindi katulad ng kaalaman at karunungan ng iba, O Diyos. God, I pray for your divine protection sa bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon, at maging kalakasan sila, O Diyos. Hallelujah, maging sa mga tatay, nanay, pagpalain mo sila, O Diyos, na maging pagpapala, maging halimbawa sila sa panampalataya, Panginoon, habang kami naglingkod sa iyo, Panginoon. God, Ikaw ay sa patuloy na manguna. Ikaw ay sa aming tinataas. Ikaw ang aming pinapasalamatan, Panginoon. At salamat, O Diyos. God, we will never stop knowing you more, Yes, O blessed Jesus. be your name, Lord. Nais pa namin Ikaw na kilalalin pa sa lahat, Panginoon, ng mga bagay. Lord, hallelujah, Ikaw ay isang aming kinakilalang Diyos na buhay. Aming inaalay ang aming buhay sa iyo. We give you praise, Lord. We magnify and we love you, Jesus. Cover us with your most holy blood. In Jesus' name, bless every family, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lahat magsabing, I love you, Jesus. Magkamayan tayo, mga kapatid, at si God be the glory. Amen. Napakabilis ng oras. Amen. And see you on Friday and Sunday. This week, Wednesday, saan ang care group natin? Nabotas.
Nabotas. Sino assign? Nabotas. Nabotas na kasi. Oo, nakasil nakaraan. Oo. Hindi natuloy yung Sir Liana. Resume tayo this week. Nabutas. So tuloy-tuloy pa rin ang meet. Every week, care group natin. And then yung monthly. Nakasama ninyo kapatid.